magulang? Yung nanay ko po na totoo, na 3 months old pa lang po ako, binigay na po ako sa iba kasi sinalvage po nung bata pa po ako. 3 months old pa lang po ako. Tapos yung tunay kong pong tatay, hindi ko rin po sure kung sino kasi medyo magulo rin po yung family ko. Kumbaga yung tatay ko noon na sinasabi nilang yung tatay ko, kumbaga wala talaga siyang support sa akin eh. Kumbaga hindi Wala. siya, kumbaga pati yung lola ko na nandun sa amin. Kumbaga parang nararamdaman ko naman na tinataboy niya ako. Kaya iba po yung suporta ng magulang at saka ng family. Alright, magandang tanghali guys. We're here in Bangkok. Kasama natin. Filipino to ha. Filipino boxer. Kilala natin si Seth De Los Santos. Basta brother. Okay lang po, Sir Pao. Actually, kakalaban mo lang dito. First fight mo. Yes po. Pero matagal na tayo magkakilala. Yes po. Siguro bago natin sabihin sa kanila kung sino ka, siguro unang tanong ko, kumusta yung experience mo sa first fight muna? Medyo parang medyo kabado kasi first time ko tapos yung kalaban ko undefeated na knockout artist pa. Kaya yun. Pero tinalo mo naman, easy work. Yun niya. Pero nakachamba lang siguro. Alam mo ba na bihira sa Pilipino na first time na laban, foreigner agad, sa ibang bansa agad? Po. How did you feel about that? Yun po. Kumbaga parang matagal ko rin kasi pong pinagdasal din to yung makalaban po sa ibang bansa. Tapos manalo pa. Kumbaga bonus po yung pagkapanalo pa. Kumbaga experience lang din na yung hinihiling ko noon, binigay po ng Diyos sa akin yung panalo pa. Mas magandang panalo pa po yung binigay sa akin. Obviously, tatanungin kita paano ka nakarating dito. Pero let's go back even further. Okay. Paano ka nagsimula sa boxing? Nag-start po ako ng boxing simula nung 2015 po ata. Ganun po, 2016. Tapos hanggang ngayon po. Tapos nag-start po ako ng boxing parang sa Ilorde Tandang Sora po ako noon eh. Parang nakiki-training lang po ako. Tapos hanggang sa may tumulong po sa akin napunta po ako ng Pangasinan sa Mapandan. Doon napalaban po ako ng division meet, regional meet. Yun. So mahaba rin yung amateur career mo? Medyo mahaba rin po. Ilang record? Yung lahat po. Yeah, approximately. Alam ko, hirap bilangin minsan eh. 50 plus din po yung laban ko sa amateur. Tapos may 6 na po akong talo sa amateur. Yun. Pero may mga trophy? Or Meron po, mga meron. Ano yung mga napadala mo? Nung 2019 po, nag-gold ako sa R1AA sa Lawag City. Tapos ako po isa po ako dun sa nagrepresenta ng Region 1 sa Palarong Pambansa. Naka-bronze po ako dun sa Davao. Tapos nag-represent din po ako ng Philippine National Games dun sa Lingayen, Pangasinan. Nag-gold po ako doon. Tapos sa nationals wala po ako nakuha. So marami ka talagang amateur experience. Opo. No? Now, of course, balik pa tayo ng konti. What started you in boxing? Yun po. Yung sa family ko rin po kasi isa rin po yun eh. Kumbaga, wala po akong tunay na mga magulang ngayon. Pwede ba yun? Wala tunay na magulang? Yung tunay ko pong magulang, wala na po. Kaya buti po nandito ako sa boxing kasi... Teka. Ano ibig sabihin mong wala? Imposible naman wala kang tunay na magulang. Lahat tayo may tunay na magulang. Yung nanay ko po na totoo, na 3 months old pa lang po ako, binigay na po ako sa iba kasi sinalvage po nung bata pa po ako. 3 months old pa lang po ako. Tapos yung tunay kong pong tatay, hindi ko rin po sure kung sino kasi medyo magulo rin po yung family ko. Kaya, yun po. May sinasabi na iba yung yung tatay ko. Kaya, hindi ko pa po nami-meet yung totoong tatay ko. Kumbaga. Teka, sa kwento mo, mukhang 3 months old. Yes po. And i-confirm ko lang ha. Yes po. When you mean salvage, Opo. ano ibig sabihin mo? Kumbaga, Kasi minsan, yung ibig sabihin ng salvage, niligtas. Ito ba yung salvage na ibig sabihin sa Pilipino? Pinatay po yung nanay ko noon. Kumbaga, 3 months old ka nito? Yes po. Pero pinamigay ka na. Bago po siya mangyari sa kanya yun, parang binigay po ako sa ibang family. Yun po yung family ko ngayon. Teka, parang ibig sabihin mo, parang
nag-goodbye na siya kagad sa'yo, hindi pa man siya Yes patay. po. Yes po. Anong kwento sa'yo? Bakit ganun nangyari? May ano po kasi kumbaga may mali po siyang ginagawa noon na bisyo. Kumbaga yun po yung dahilan kung bakit po siya So, nung nangyari sa pinanganak ka, pangbaga, pinaampon ka na kagad. pagkapanganak po sa akin, mga 3 months po, bago po ako ibigay, binigay po ako sa family ng mga De Los Santos, yun po. Kaya, Okay. Hindi ko natatanungin yung tunay na apelido mo, pero yung De Los Santos na ginagamit mo ngayon, ayun po. apelido ito ng mga umampon sa'yo. Apo, yes po. Oh. Kaya, malaking pasalamat ko po sa kanila kasi pinalaki po nila ako maayos ngayon. So, Kaya, namatay yung mother mo, yung tatay mo, nasaan? yun nga po yung ano, hinahanap ko din po sa ngayon kasi medyo magulo po yung sabi po nung iba, yung tatay ko daw po police na hindi ko alam kung buhay pa po ngayon. Pero naman po nagsasabi, yung tatay ko po nandun lang din sa amin. Kasi that time po ano eh, So, hindi mo rin kilala yung tatay mo? hindi po eh. Pero meron po mga nagsasabi, tatay ko daw po yung nandun sa lugar namin, malapit lang po sa amin na nakikita, namimit ko po siya daily. Alam niya kaya na anak niya? Nung Oo, una po ano? nung una po kasi Sir Pao, ang sabi ko sa kanya, kumbaga, pag tinatanong ko po siya kung tatay ko po siya, hindi sinatanggi niya po ako eh. Tinanggi po niya ako na hindi daw niya po ako anak. So, noon pa lang na parang naramdaman ko na parang, okay. So, wala kang nanay, Opo. wala ka rin tatay. Wala. Kumbaga, ngayon po, may tumayo po sa akin na nanay tatay. Yun po yung... Pero at least may tumayo Meron na po, opo. inalagaan ka naman. Yes po. Meron po. Yun po. Ang hirap pala. No? Pero Opo. nakikita mo siya, yung binubulong-bulong sa'yo na tatay. Tapos sinabi niya na parang hindi kita Hindi, ano, noon po, hindi niya po daw po ako anak. Pero ngayon po, nung last month, bago po ako mag-training sa Ipugaw, tinanong ko po siya kung ano po ba talaga yung totoo. Kasi kumbaga, ano rin po ako, nainggit po ako sa mga, ano po ba yung totoo na, o sino po ba talaga yung tatay ko, tinatanong ko siya. Ang sagot lang po niya sa akin is parang, kahit anong mangyari, ngayon, anak kita, ganun. Sabi niya yun sa akin. ngayon niya Ngayon, sinabi. ngayon niya Baka sinabi naman sa akin. ngayon, Yun nga. ayaw kong mag-isip ng masama. Ano, dahil Opo. lalo na ngayon, nasa boxing ka na, medyo posibleng makilala ka. Opo. Baka hindi lang tatay mo lumabas, baka mamaya kung sino-sino ka mag-anak mo. Oo nga. Kaya medyo mahirap po sa akin. Pero sa ngayon naman po, ang focus ko lang po is yung family ko po na yung nagpalaki po So, sa akin. dapat huwag mo kalimutan Opo. yung nag-aruga sa'yo. Sometimes kasi, syempre, ang pamilya sa dugo, importante, pero yung tunay na nagmamahal sa'yo, Opo. dapat di natin kakalimutan. Opo. May mga kapatid po ako eh. May dalawa po akong ate. Kapatid sa Sa nanay po. sa dugo o Sa kapatid dugo po. Sa dugo po. Oh. May kapatid po ako sa labas. Okay. Dalawang babae po, tas dalawang lalaki po. Iba ang tatay. Yung dalawang lalaki, isa po daw kami ng tatay, sabi ng mga mas matatagal na po sa amin dun sa lugar. Yung dalawang babae, iba po yung tatay nila. Gano'ng kahirap na lumaki ng isang lalaki, lalo na boksingero ka, panlalakas mo na walang parang tumatay yung tatay. Mahirap ba? Yung tunay na tatay po siya po. Oo, pero may tumatay yung tatay sa'yo, Meron pero parang alam mo na hindi siya yung tunay na tatay mo. Mahirap ba o ano? Hindi naman po. Kasi yung tatay ko po ngayon, kumbaga, siya talaga po yung kumbaga nag-support sa akin simula nung una. Kumbaga, nagsisimula po ako sa boxing. Talagang siya po talaga yung nandyan sa akin. Kumbaga, unang labang ko, nandyan po siya. Kumbaga yung tatay ko noon na sinasabi nilang yung tatay ko, kumbaga wala talaga siyang support sa akin eh. Kumbaga hindi Wala. siya, kumbaga, pati yung lola ko na nandun sa amin. Kumbaga parang, nararamdaman ko naman na tinataboy niya ako. Oo. Kaya, kahit hinahanap ko lang yung kapatid ko, kasi yung panganay kong kapatid, yun yung inampon nila. Kumbaga, hindi naman kinuha nila. Ikaw yung hindi. Ako yung hindi. Yun. Mas kinikilala pa nilang yung isa naming kapatid kasi na nakakulong ngayon. Yun ang kumbaga tinuturing nilang kapatid na tunay nung panganay namin. Panganay ko. Gano'n. Ngayon, sawa ko, parang, Bata ka pa lang nito. yung dalawa po kasi, Sir Pao, yung panganay tsaka yung sumunod, kumbaga parang yun daw po yung tunay na magkapatid talaga. Yun yung palaging sinasabi sa akin. Gano'n ka, sa emotion mo na parang Hindi. outsider ka na kagad, bata ka Oo. pa lang, parang hindi Yun. ka part of family. Sa akin, parang
Okay lang kahit di niyo ako family, basta turing ko dito sa mga kapatid ko, tunay na kapatid. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin? Ngayon, Oo, medyo, walang hindi. ganun pa din ngayon. Kumbaga parang yung lola ko lang naman kasi yung laging ganun sa akin eh. Kumbaga parang, hindi naman masama loob ko sa kanya. Parang, ah, ganun ko lang siya i-take na parang iba yung tingin mo sa akin, ganun. Pero sa akin, lola pa rin kita, ganun. Kahit magkita kami sa daan, nag-bless ako sa kanya. Kahit na minsan tinataboy niya yung ginagano niya yung kamay niya. So, pero sa Pag yumaman ka na, baka iba na yan. But anyway, pero pag-usapan din natin yung tumulong sa'yo talaga, yung pamilya na tumulong sa'yo. Kumusta naman sila? sobrang pasalamat ko sa family ko kasi sila talaga yung dahilan bakit din ako nagpursige. Kasi may dalawa akong kuya na sobrang yung isa kong kuya, nung nag-i-start ako, kumbaga, siya hindi siya negative, kumbaga isa siya sa motivation ko, Sir Pao, na sabi niya noon kasi sa akin, naalala ko, parang, hindi naman, alam ko naman sa sarili ko na ginagawa niya yun para mas lalo kong i-push. Kasi nung nag-i-start ako, sinabihan niya ako na parang, wag kang, wala kang dyan, maduduling ka lang dyan, parang ganito, ganyan. Basta negative way niya ang sinabi. Pero, parang tinake ko yun na parang, hindi, ako dito, kumbaga, balang araw magkakaroon ako ng achievements dito na kahit paano magiging proud ka din balang araw, sabi ko. Tapos yung isa ko namang kuya, si Kuya Aris, sabi ko, Kuya Aris, supportahan mo naman ako kasi ganito ganyan, wala akong gamit. Siya yung kuya ko na parang binigay niya yung mga gamit na kailangan ko. Kahit hindi ko kailangan, binigay niya nung time na yun, pati yung sapatos. Tapos, kasi yung time na yun, yun na, binigay niya na yung mga gamit ko na yun. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ako, naging proud naman siya sa akin nung may narating ako kahit paano sa amateur. Tapos yung kuya ko naman ngayon na si Kuya Allen, silang dalawa na ngayon yung nagsasanib puwersa na parang i-support ako. Kumbaga, dalawa na silang tumutulong sa akin ngayon. Kasi nakita na nila na parang gusto ko talaga 'to eh. Ito talaga yung gusto ko eh. Parang sabi nila na, gusto mo, sige, suportahan ka namin sa lahat. Kahit hindi sa financial, basta lahat ng support bibigay namin sa iyo. Yun yung pinagpapasalamat ko sa mga kuya at saka ate ko. Sa mga tita ko. Yun talaga. Kasi kung hindi rin dahil sa kanila, wala rin ako dito eh. Hindi rin ako magpupursige para dito. Sila rin kasi yung una kong kinakausap about pag may laban ako, tapos may training ako, sila talaga. Importante ba yung suporta ng pamilya? Sobrang importante po yun sa Hunter po kasi hindi po mabibigay ng mga kaibigan yun eh. Ng kahit mga kaibigan mo sa labas po, hindi po talaga yung nabibigay ng mga iba po yung suporta ng magulang at saka ng family. Pero nag-aral ka ba? Yes po, nag-aaral po ako. Graduate po ako sa San Francisco High School. Yung yung family mong De Los Santos, sila yung nagpaaral sa'yo? Opo. At the same time, yung pagbaboxing ko rin po nakatulong sa pag-aaral ko. Kasi naging varsity po ako sa PCCR. Nag-college po ako. Na ka na lang doon, na ka na? Opo. Na po ako doon na, kumbaga parang nakatulong din po ako sa family ko kahit papaano sa pamamagitan ng pagbaboxing din. Okay. Ngayon, ito na, pro ka na nga, napaka ng story mo, no? Yes po. Tingin ko, pag naging successful ka, things will be different. Opo. But never forget yung tunay na tumulong sa'yo nung wala ka. Yes po, sir. Nung nagsisimula ka, ituloy mo lang yan. Ngayon, ito, professional ka na, Yes po. nakaisa ka na. Yes po. I have to ask you, everyone wants to be a world champion. Ano sa'yo? Anong pinaka-end goal mo as a boxer? Aside from being a world champion. Gusto ko rin po kasing makatulong dun sa mga kahit hindi po ako maging world champion, gusto ko pong maging role model dun sa mga youth po na gusto rin po maging boxer din someday kasi na yung mga bawat boxer po kasi iba't iba ng kwento eh. May iba't iba po silang kwento katulad ko. So yung mga bata po sa akin, gusto ko po silang ma-guide kahit paano sa tamang boxing training, mga ganun po, or kahit papaano makaturo po ako sa kanila ng mga Sino ba nilalook up mo na boxer? sa Pilipinas po. Kahit saan? Sa Pilipinas po muna, Sir Pao. Si Kuya JR Raquel po.
Tapos ako muna po si Sir Manny. Talagang si Sir Manny po, number 1 po talaga yan. Na pangalawa ko po si Kuya JR Raquel po. Tapos yung mga, sino po ba? Charlie Suarez. Saka si Kuya Pete. Lalo na si Kuya Pete, maraming salamat talaga dyan kasi marami pong... Pete Laurente? Opo, marami po siyang naitulong sa akin simula nung nagkasama po kami sa Masbate. Tapos yun po. Ngayon, kasi first time mo pa lang, this video would help remember kung ano yung mindset mo ngayon. Opo. Tsaka magiging mindset mo 5 years and 10 years. Yes po. What do you wanna achieve in 5 years? Gusto ko po 5 years ha? Maikli lang yan. Opo. Gusto ko pong mag-champion po sa division ko na kahit regional po. 5 years? Yes po. Or kahit kung may opportunity po sa world, sana po makalaban. In 5 years? Ang bilis. Yes. Hindi ba mabilis yun? Hindi naman po natin sigurado yung opportunity, pero kung sana po mapagbigyan. Kung hindi man po more than 5 years, sana Kasi makalaban. 5 years, kung maaari, lalaban ka, mga 3 laban kada taon o 4. Na po. Okay. Pero kung may opportunity rin po makalaban sa, kahit hindi po agad world championships, sana po sa mga ibang regional, kahit mga regional po. Tapos tuloy-tuloy lang po yung career po namin. Pag yun 5 years mo, ano na ako mo? Matanda na ako, no? Siguro. Medyo. Sana pogi pa rin. Pero Sana, pagdating mo ng 30, kasi 8 years yun. opo. Everyone, kasi ang karamihan ng boxer, boxing, nauubos ang pera, sinasabi ko na sa'yo. Ano yung pinakabagay na sa tingin mo gusto mong mabili dahil sa boxing? Yung medyo mahal. Gusto ko Pera? po, hindi sa Alam ko. boxing po, may pundar po namin. May Pundar ko po. pundar mo. Siyempre po, una, family. Yung bahay po. Bahay po para sa family ko. Saan lugar yung may target ka? Sa Laguna, mas maganda po para mas malapit po sa lahat. Yun po, sunod makapagtayo ng sariling negosyo. Kahit pa paano po. Para kahit pa paano mawala tayo sa boxing. Hindi naman po kasi abang buhay sa boxing eh. Hindi sure, no? Opo. Kahit pa Itabi paano. mo kagad yung pera. Opo. Kahit maliit na business lang, okay na po yun. Basta, dyan naman po yung mga kuya ko mag-guide sa akin sa business po. Kaya yun po. Tapos, makapagpundar din po ng kahit maliit na gym para po sa mga batang boksingero din po sa lugar namin. Pag nagawa mo yan at 30 years old, success na yun kasi bata pa yun eh. Opo. Ang dami mga boxer na 30 plus, so wala pa rin. Opo. Alam mo pa paano mangyayari yun? Yes, Kailangan hindi mo ubusin yung pera mo. Kasi Oo. minsan nauubos ka agad yung pera kada. Nga po. Kailangan di laging bigay. Alam mo ang problema, pag binibigay mo lahat yung pera mo sa ibang tao, itabi mo tapos kasi ang hirap mag-ipon ng million. Kung gusto mo ng bahay sa Laguna, at least mga 6 million, Yes. may ipon mo kaya yun? Gagawin natin pa disiplina lang sa Maraming mga boxer nagsasabi disiplina lang pero hanggang camera lang. Opo. What do you think is what's the meaning of discipline para sa ano ibig sabihin? Para sa akin po yung discipline kahit ayaw mo nang ginagawa yung kumbaga sa training po ng boxing kasi mahirap po talaga yung boxing eh. Kahit ayaw mo siyang gawin, ginagawa mo pa rin siya. Ano ba yung ayaw mong gawin? Kunyari, minsan nakakatamad po talaga minsan, nakakaramdam ng tamad ng katamaran yung minsan yung isang tao. Kahit tinatamad ka, ginagawa mo pa rin yung isang bagay. Kaya push mo yung sarili mo. Opo. Yun dun, para sa akin po yun yung disiplina. Kumaga parang alam mo na yung, basta pag alam mo po yung tama at mali, alam mo na kung paano iwasan yung mga tama at mali. At saka dapat ginagawa mo yung tama. Okay. Tsaka yung pinaka-importante po sa akin yung hindi mo titigilan yung learnings mo. Kahit anong maabot mo sa buhay. Kahit maging champion ka pa or magsimula ka pa, kahit dapat marunong ka pa rin makinig sa mga nauna. Okay. Yun Itong video natin, i-upload natin ito sa YouTube or sa Facebook. Sa YouTube, pwede mo ito ma-search. Apo. Ibig sabihin, pwede ito maging time capsule message. Alam mo ibig sabihin nun? Mm, Ngayon, ang gusto kong sabihin mo, kausapin mo yung sarili mo. Kasi panoodin mo to after mga 5 years. Tanungin mo yung sarili mo ngayon kung ano na na-achieve niya at anong advice mo sa kanya. Kasi minsan pag ang boxer nagsisimula ngayon na parang positive, positive outlook, kaya mo yan, yan. Baka yung 5 years from now medyo
nahihirapan siya, i-rewind mo siya na kung siya susuko o ano man, kung ano na ba nagawa niya, nagawa niya ba yung sinabi mong pangako mo. Ako, Sige. parang sir pa, Kakausapin mo yung sarili mo, 5 years, kumusta mo? O nabili mo na ba yung ano natin? O kaya 8 years, yung ano, na ba naipon mo, nag-ipon ka ba? O baka nagbago na ugali ng Sir De Los Santos. kausapin ko yung sarili sarili ko mo. in the future Oo, in the or future. in dati. In the future, syempre. Kasi ang gusto mo, after 5 years, panood mo ulit to, makikita mo yung kung gaano ka, anong mindset mo nun. Baka naliligaw na yung Sir De Los Santos, or baka magaling, congratulate mo. Kung ano, so, dalawang message. Kunwari, medyo nahirapan siya, anong message mo? At i-congratulate mo rin siya kung sakaling maganda na yung nangyari sa buhay niya. Para ma-remind mo siya. Okay. Sir, kamusta? Nakuha mo na ba yung ano, yung mga sinabi mo noon na pangarap mo? Naging role model ka ba sa mga youth na pinapangarap mong sumunod sa yapak mo noon? Sana na nagawa mo lahat 'yon. At nakaipon ka na ba? Yeah. Nabili mo na ba yung sarili mong bahay sa Laguna? At sana may sarili ka ng negosyo para kasi hindi habang buhay sa boxing ka. At kahit anong mangyari, tuloy mo lang yung mga naiisip mong tama. Tsaka yung respeto mo sa mga kapwa mo, boxers, tsaka trainers. Tapos, kahit anong mangyari sa boxing career mo, huwag mo kakalimutan lumingon sa kung saan ka man nanggaling. Sinong nagpasok sa'yo sa lahat, tumulong sa'yo simula nung una. At manalo matalo, sana magpatuloy ka sa laban mo. Yun. Ano kaya record? Ano na record mo ngayon? 1-0 eh. Undefeated ka pa ba? Sana undefeated ka pa din. Okay. Sige, last na lang sa mga fans, sa mga nakamanood dito na supportan ka. Simula pa lang, medyo swerte ka rin. Kasi hindi naman na-interview lahat. 1-0, interview na kagad, ang haba. Bakit kailangan supportahan si Sir De Los Santos? The big one. Yes. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga sumuporta po sa akin, kay Sir Darwin, lalo na po sa manager ko, si Kuya KJ na vlog na nasa Dubai po ngayon, kay Ate Jade, sa lahat po ng mga sumuporta po sa akin noong simula nung una pa lang po, mga family ko, mga coaches, Coach Alan Alegria, sparring partners ko, sila Kuya Herlan Gomez, Jera Quinel, tsaka si Montaño. Maraming salamat po sa mga payo. At yun po, sa mga sponsors po namin, maraming salamat po sa pagsuporta sa akin. Okay. At yan po. Kaya? Okay po. Alright. Si KJ pa rin ba kaya manager mo? Tingnan natin. Pero always be humble. In a way, I mean, pwede na mag-anga sa ring. Baso dapat professional ka kahit sino man yung kasama mo ngayon, kung sino man yung mga trainers Yes po. na makasama. Good luck. Good Thank luck you po. sa career mo, ha? Thank you po, Sir Pao. Huwag mo kalimutan yung paukas, ha? Baka ABS-CBN lang dali mo sa Thank you po. Pag sumikat ka na. Paukas, thank you po. Okay.